Yokohama is similar to Kobe. Para ka ding nasa Kobe, yung medyo laid back. And sa ilang beses ko pong nagpunta dito, ngayon ko lang siya nakita ng ganyan kaganda. Yung buong buo. Oh, yan ang pagdadaanan mo para makapagpa-picture ka. Tama talaga yung mga reviews. Traditional, old methods pa din yung ginagamit nila. Wow. Very generous sa feeling. This is the Hotel New Grand. Dito daw po sa hotel na to tumitira dati yung mga dignitaries na pumupunta dito sa Yokohama. O dapat pala dyan tayo tumira, di ba? Charot. Pero nagulat kami nung sinabi namin sa aming tour guide na baka may cherry blossoms pa. Dinala niya kami dito. Dito rin po ito sa Fuji area. Since sa pa-summer na, cold soba na yung in-order natin. Nakasama ka rin. Welcome to Yokohama, Japan! Ang ganda, di ba? And nandito tayo ngayong umaga sa Yamashita Park, the first waterfront park in Japan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda dito, especially ngayong spring. Di ba? Punong-puno ng mga tulips. Although, mapapansin nyo po, mga isang linggo na lang siguro ito kasi bukang-buka na po sila. Marami na tayong nabisitang mga cities and prefectures dito sa Japan, but this is our first time here in Yokohama. So ano nga ba ang ginagawa namin dito? First, meron akong bibisitahin kaibigan. And pangalawa po, napakamamahal ng hotels ngayon in Tokyo. Bakit? Because it's cherry blossom season. Kung isa-search nyo po during April, ang presyo ng hotel sa Tokyo is nagta-times 4. Dito sa Yokohama, medyo mahal pa din, pero abot kaya. So yung tinitirhan po naming hotel, we are staying at Hyatt Regency, dito mismo, malapit lang sa waterfront. Yung presyo po niya almost kalahati or 1/3 ng presyo ng 3-star hotel sa Tokyo during this season. So this is a very good alternative area kasi less than 1 hour po by train, nasa Tokyo ka na. And from Haneda Airport, it took us only less than 30 minutes to get here. And maganda din mag-ikot-ikot dito sa Yokohama. Tulad bukas, pupunta po kami sa Mount Fuji, 2 oras na drive, nandoon ka na. Matagal pong in isolation ang mga Hapon. And dito sa Yokohama, binuksan nila ang first port open to foreign traders. Kaya itong city na to, tinatawag po nilang City of Many Firsts. Dito po ang first railway na nag-connect sa Yokohama at Tokyo. And yun po ang nagsimula ng modern transportation dito sa Japan. Dito din daw po sa Yokohama, kinain ang unang ice cream in Japan. And the first English language newspaper, the Japan Herald, dito rin po sa Yokohama sinimulan. Exciting, di ba? Ang daming firsts. So halika, mag-ikot-ikot pa tayo.
Nakaka-amaze talaga tong waterfront park na ito. Alam nyo kung anong naaalala ko dito? Yung Manila Bay. 'Di ba? Kasi maganda din ang Manila Bay, ha? Maganda po talaga. Kailangan lang talagang mas i-appreciate natin. Pero itong nasa likod ko, naalala ko bigla ang Manila Hotel. Makikita nyo, this is the Hotel New Grand. So, dalawang buildings na po yan, yung old and yung new. Dito daw po sa hotel na to, tumitira dati yung mga dignitaries na pumupunta dito sa Yokohama. O dapat pala dyan tayo tumira, di ba? Charot. And this one is the Yokohama Marine Tower. Para po siyang lighthouse. And dati, noong itinayo siya during the early 20th century, yan daw po ang pinakamataas na lighthouse noon. Pero ngayon, functional pa din yan. Paggabi po, umiilaw yan. Magandang picturean. And tignan po ninyo, ha, napansin ko lang, westernization ang pinag-uusapan natin dito sa Yokohama dahil siya ang first port. And pansinin nyo kung ano yung sasalubong sa inyo. McDonald's. 'Di ba? Ang isa sa mga number one symbols of Americanization, McDo. Ito raw pong nasa likod ko ang birthplace ng Japanese bread, Uchiki Pan Bakery. Pero syempre, hindi na po yung building na yan. For sure, hindi tayo sigurado if it's in the same location. Pero ito daw po yun, itong bakery na ito, since 1888. Ang istorya daw po, merong English baker na dumating noon dito sa Yokohama and itinuro niya ang recipe sa isang local. So hanggang ngayon, yung recipe na yun pa din daw ang ginagamit nila and they are able to maintain the quality. So halika, subukan natin. Bibili po tayo. Wala silang dine-in. So ngayon is para na siyang modern bakery na nandito naka-display yung mga tinapay. Halika po. So ito, nakabili na po tayo. Yung legendary loaf bread, 11 AM pa daw po available. Pero yung dough naman na ginagamit nila pare-pareho. And ito yung nirecommend niya, yung curry bread. Tikman natin. Wow. Very generous sa feeling. Yung tinapay niya, lasa mong traditional pa rin talaga yung method. Kasi nandun yung kunat, malambot siya pero may bite, yung alam mong hindi minadali. Kasi gumagamit pa din daw ng parang may mother dough daw pong ginagamit. And kung mahilig ka sa tinapay, malalasahan mo yun eh. And tikman natin yung apple pie, isa din sa mga na-recommend niya. So apple pie, ito parang Danish pastry yung gamit. You will see how flaky the pastry is. Hinanap ko yung cinnamon, wala po siyang cinnamon. Ang kagandahan nun, lasang-lasa mo yung pastry and yung mansanas. And it's not overly sweet. Although kung sanay ka dun sa traditional na apple pie with cinnamon, medyo mako-confuse ka. So parang ito,
it's more on apple pastry. Kasi di ba pag apple pie, ang expectation natin merong spices na kasama. May chunks talaga ng apple, pero masarap po siya ha. Masarap siya. Pero ako personally, tatawagin ko siya as apple pastry para hindi ma-confuse yung panlasa ko. Kasi ang iniisip ko kanina, may cinnamon, pero masarap. Tama talaga yung mga reviews. Traditional, old methods pa din yung ginagamit nila. Although kung makikita mo yung mga tinapay, nandun na din yung mga modern. Kasi syempre, di ba, ngayon uso yung magagandang tignan, iba't ibang flavors. But flavor-wise, very traditional. So bisitahin nyo pag nandito kayo sa Yokohama. Kasi hindi lang masarap yung tinapay, you get a taste of history. Mababait yung mga staff. Very accommodating. Tinuturo nila ano yung mga best sellers. Sinasabi nila sa'yo kung anong oras padadating yung ibang mga tinapay. So really a must visit, a destination bakery here in Japan. Hindi pa po pala tapos. Kasi tinikman ko tong isang kinain ko, yung salt bread. Alam nyo, ang naalala ko dito, yung pupunta ka sa bakery sa kanto and bibili ka ng monay. So, yung nostalgic experience, kasi everyday bread po talaga sila. Yung mga locals, they would get the loaf bread, they would get the salt bread, the apple pie, yung mga tinapay na pwede mong kainin sa pang-araw-araw. So, really a taste of history mula noon hanggang ngayon, parte ng foodways ng mga locals dito, yung pagpunta dyan sa bakery na yan. Kaya talagang kailangan bisitahin mo para ma-experience mo how the locals eat and kung papaano nagsimula yung kanilang pagkain ng tinapay dito sa Japan. Para panulak sa mga tinapay na kinain natin, we are here at Meguro Coffee Roastery. So dito po, yung beans na ginagamit nila, dito mismo ni roast. Meron silang maliit na room dito where they do that. Sarap. Hindi siya masyadong dark, parang medium lang. Although, nagustuhan ko siya kasi lasang fresh. Alam mong yung beans na ginamit, hindi tumatagal. At saka maganda yung pagka-froth ng gatas. Yan, so we'll enjoy our coffee. Ito yung sayo, kay Larry Americano. Patikim, ha? More on earthy yung lasa niya. Hindi siya masyadong matapang, hindi din siya masyadong light. Nasa gitna lang siya, which is good. Although sa akin, hindi po ako magigising dito. Kailangan ko ng extra shot of espresso. Kasi dark roast talaga ako sa umaga. Matapang na kape. But it's good. Okay ding subukan. And may donut pa. May donut pa tayo. Kasi nakita ko parang ang lambot. Okay naman yung donut, but nothing extra special. Pero masarap. Ito pong nasa likod ko is the Landmark Center. It used to be the tallest building in Japan. Now it's the third tallest building. And ito naman pong nasa paligid, naku mahangin po ha, baka lipa rin tayo. Ito naman po nasa paligid, this is a restored
ship repair facility. So dito daw po dati ginagawa yung mga barko and nire-repair kung merong sira. 'Di ba ang mga Japanese kasi mahilig po silang mag-commemorate ng kanilang past, 'di ba? To remember the humble beginnings of Yokohama, and at the same time dito tinayo yung landmark center to remind them of their beautiful future. Ang galing, 'di ba? So dito sa ilalim, may mga pinto dito, may mga shops, may mga restaurants, and pwede ka din umakyat doon sa pinakataas ng landmark center. Meron po doong magandang viewing deck. Ang galing ng ginagawa nila, 'di ba? Even doon sa Kobe vlog, pinakita ko sa inyo yung merong commemoration site noong earthquake. Kasi nga pag naglakad ka dito, maaalala mo kung ano yung nakaraan, and at the same time, ito yung future. 'Di ba? May kasabihan nga na tayong kailangan palagi kang lumingon sa pinanggalingan. So, nandito kami sa Mrs. Elizabeth Muffin. Iba't ibang flavors ng muffins. Para lang kumuha ng inspiration. Malay mo, di ba? Magtinda tayo ng muffins or gumawa tayo ng muffins. Okay naman siya. Mas gusto ko mas moist pa. Flavor-wise, texture-wise, okay siya. Kaso lang, feeling ko, yung kung tatagal pa siya ng mga 3 to 6 hours, medyo magdadry na. Pero kasi ang muffin naman talaga, it's meant to be eaten right away. Parang tinapay, so hindi mo na patatagalin ng ganun. It's good. Very natural tasting yung chocolate. Subukan nyo para ma-inspire din kayo. Kasi ako na-inspire ako mag-bake bigla ng muffins na iba't ibang flavors. And perfect yung size, oh. Ano ba pang afternoon tea, pang breakfast? We'll enjoy. So meron akong fina-follow na Japanese, or hindi ko talaga sure kung Japanese siya, na vlogger, si Riri Travels. So sa kanya ko binase itong Yokohama itinerary. Doon din siya tumira sa Hyatt and kumain siya dito. This is Cafe de la Paix. So this is different from the one in Paris. Di ba meron sa Paris na Cafe de la Paix? Yun sa Intercon, kung saan tayo nag-dinner. So ang specialty dito is yoshoku, or Western style Japanese food. Yan yung mga curry rice, omu rice, hamburg. Di ba hindi naman yan traditional Japanese foods, pero nakasanayan natin kainin kapag ka nandito tayo sa Japan. And since Yokohama is a port city, dito unang dumating ang mga Westerners, mapapansin mo maraming ganitong klaseng restaurants dito. So for today's lunch, subukan natin dito sa Cafe de la Paix. Ipapakita ko yung mga in-order natin, iba't ibang klaseng Western Japanese fusion. So, etong in-order ko is the omu rice. I'll show you the inside. Ay, wow! Ang perfect ng pagkagawa, ano? And then, ito naman yung hamburg steak with baked. Yung parang may gratin, tapos may rice din. Di ba nakakatuwa, oh? Japanese rice, tapos may cheese, may hamburg. Tikman natin. Yung omu rice muna. Masarap. Magugustuhan mo, Miss Dayan, kasi hindi matamis. Ito naman yung hamburg. Ayan, more hamburg. Fried oyster. So yung burger steak,
para kay Miss Diane, medyo may extenders daw. Mas gusto niya yung pure meat. And kay Nanay Rose, medyo natamisan siya dun sa kanyang Neapolitan pasta. Which is understandable kasi kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Pero para sa akin, since nandito na din kami and napanood ko to, it's part of their culture, gusto kong subukan. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? And ako, sumaya ako just by experiencing it. 'Di ba? It's really the experience. Kasi po, yung katulad ng sa burger steak, it's really part of the Western culture na minsan naglalagay talaga ng breadcrumbs sa meatloaf, sa kanilang mga meatballs, and maybe ganyan ang kanilang recipe. 'Di ba? And we just have to respect and appreciate that. Life is all about appreciating, experiencing. Ganun lang. Kung ano yung iserve sa'yo, nasa sa'yo yan kung magpapakasaya ka o magpapakalugmok ka. Today and every day, we choose happiness. Charot, ang haba no, pang beauty contest. O ayan po, magde-dessert pa kami. Isa sa mga pinupuntahan dito sa Yokohama is the Yokohama Red Brick Warehouse. So dati po itong cargo warehouse na ngayon kinonvert na nila itong isang building ginagamit for exhibitions, kung may mga pa-events ka. And then itong isa naman is food hall and shopping area. So sarado pa ata kaya ang mga tao nandito, meron silang flower garden dito sa labas because it's spring. Ay, ayun, may mga furries. And maya-maya, pasukin natin yung loob. Tignan natin kung ano yung mga pagkain, kung ano yung mga pwede nating mabili doon. So dito po sa Yokohama, medyo laid back sila ha. 11 a.m. pa po nagbubukas yung ibang mga tindahan, karamihan sa mga tindahan and mga establishments. So better if you're planning to go here, i-check nyo po yung schedule. Kasi yung ibang mga museums, yung ibang mga, ano bang tawag doon? Katulad ng Cup Noodle Museum na pupuntahan sana namin, sarado po sila today, Tuesday po ngayon. So i-check nyo pong mabuti. And maaga rin pong nagsasara ang mga establishments dito. Mga dear, so nandito kami sa Don Quixote para mag-shopping, mamili ng pasalubong. Mega Don Quixote in Yokohama. And I'll show you the B-rolls ha, kasi bawal na mag-video dun sa loob. Ipapakita ko po sa inyo, kukuhanan ko ng konti. Walang katao-tao. Diba? Gusto natin yan. Solong-solo natin. Parang inarkila mo ang Don Quixote. Halika na po. Halika na, dear. Don Quixote. Don Quixote. La 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 la.
Hello, good morning. Enjoying our breakfast. May Japanese omelette na tingnan nyo naman, oh. Perfect na perfect. Sinira ko na po. As usual, perfect ang selection ng breakfast dito. We are staying at the Hyatt Yokohama, dito sa may seafront. Ipapakita ko po ang selection ng buffet. Hindi ko na po na-videohan lahat kasi ayaw kong maabala yung ibang mga kakain ng breakfast. Pero ayan ang fresh, ang sasarap lahat. Pinicturean ko pero actually, share kami ni Larry dito. Hello, we are back here in Fuji area. And sa ilang beses ko pong nagpunta dito, ngayon ko lang siya nakita ng ganyan kaganda, yung buong buo. Kasi daw po, 80 times, 80 days in a year lang siyang nagpapakita. So imagine, di ba? Tsempuhan talaga. So swerte kami kasi ngayong linggo, today is a Monday, 10% daw or 10 out of 10 na lalabas ang Mount Fuji and hindi naman po niya tayo binigo today. Marami kami mga pinuntahang mga sites. Nalimutan ko na po yung pangalan ng mga pinuntahan namin sa dami. Pero nagpunta kami dyan sa village. Ayan, makikita nyo ang ganda ng mga old houses dyan that they transformed into stores and overlooking din yung Fuji. And then, ayang sunod natin pinuntahan is the Oishi Park. Oishi. O, diba? Oishi Park. Pero ang spelling niyan, katulad din nung snack, di ba, na Oishi. So, dito, nag-ice cream kami. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung pinipilahang ice cream dito sa Oishi Park. This one, I got the cherry blossom flavor. Okay naman siya. And then, ang dami din mga picture spots dito na may cherry blossoms and maraming bulaklak. So, lahat po yung mga binisita natin na yan made possible kasi we arranged it. Kumuha po kami ng tour guide and driver. Ipapa-flash ko na lang po ang details niyan. Sinamahan kami ni Kazu. He arranged it. So, makikita ninyo itong mga napuntahan namin. Hindi pa namin nabisita before. So, ang gaganda. So, pag nandito ka sa Tokyo or Yokohama, must visit. O, diba? So, next namin, papunta na po kami sa outlet na tayo, no? Papunta na po kami sa Gotemba outlet dahil nakakuha na kami ng magagandang pictures with Mount Fuji. Ipapa-flash ko din po yung mga pictures na yan. Ito si Kazu.
Maganda ang pagdadalhan sa inyo. Yes, and mga less crowded, no? Yung mga napuntahan naming mga sites. Katulad nito, nakaka-relax dito. And walang bayad dito, no? Walang bayad. Ayan, so we will enjoy. Oh, yan ang pagdadaanan mo para makapagpa-picture ka. Go. So nasa kalagitnaan na tayo ng ating Mount Fuji escapade. Nagutom na po kami. So dito sa area na to, ang sikat ay yung kanilang handmade udon. So halika, etong restaurant na to, makikita mo sa labas, parang bahay lang po siya. Yun daw ang kanilang specialty. So si Kazu din, yung aming tour guide, ang nag-recommend nito and nagpa-reserve na rin po siya ng table para sa amin. Halika po. Mali po yung sinabi ko kanina, hindi siya udon, it's soba, yung mas manipis. Since sa pa-summer na, cold soba na yung in-order natin. So good. So dito daw, sabi ni Kazu, mga artista ang kumakain. No? Sino mga... Hindi ko po kilalang Japanese. Mga Japanese na artista. Ikaw ang kakain na artista. Dapat magsasign ka nun. Idol ko mag-sign daw po. Magsasign ka doon sa... Anong tawag dyan? Celebrity board. We'll enjoy. May contrast ng temperature and texture. Tsaka maganda yung breading. Oo, manipis lang yung breading ng tempura. Oh, nakasabot ang harigo. Talagang masarap. Pag nasasarapan daw, lalakasan mo yung higop. Sana. Ito daw muna. Parang malagkit siya na. Tapos tsaka ka magsasya. Hindi ang masarap nga daw. Pero hindi applicable Ate siya. basta sa akin. Ay, Wala sa wala sa tono. So ito yung pinagkuluan ng noodles. Ibubuhos mo yan dito sa natira mong dipping sauce. Tapos parang soup. Ang sarap. Hindi naman required yun. Kung gusto mo lang. Hello mga foodie! Akala ninyo hindi na natin aabutin ang cherry blossoms. Pero ito surprise! Meron pa po pala. Hindi naman po kasi talaga ito ang pinunta namin dito sa Tokyo ngayong trip na to. Pero nagulat kami nung sinabi namin sa aming tour guide na baka may cherry blossoms pa.
dinala niya kami dito. Dito rin po ito sa Fuji area. Imagine ha, sementeryo daw po ito, gantong kaganda during spring. Tingnan niyo, oh, literal na nababalutan ka ng cherry blossoms. So, ang Chinatown po ng Yokohama is one of the biggest in Japan. Actually, parang ito ang biggest, di ba? Kasi nga, since Yokohama is the first port city to open in Japan, so napakaraming traders. And di ba, most of the traders are Chinese, hence, a very big Chinatown. So ako po, mahilig din manood ng mga TikTok. And itong restaurant na ito, Meishin in Yokohama, napanood ko na meron silang mapo tofu, or they call it mapo tofu pudding, na binubuhos yung liquid sa harap mo, tapos nagseset. Within 10 minutes before they put the mapo topping, tignan natin kung ganoon talaga yung paggawa. Umorder kasi ako ng isa. And mapapansin nyo po ha, kasi weekday ngayon, medyo konti ang tao dito. Ang vibe ng Yokohama is similar to Kobe. Para ka ding nasa Kobe, yung medyo laid back. Pagdating ng alas 10 ng gabi, halos sarado na po yung mga restaurants. So if sanay ka ng Tokyo, Osaka, baka medyo manibago ka. Wow. Sarap. Tsaka nakakatuwa yung experience. Yung para kang nasa fine dining, di ba? Na may makikita mong liquid, nag-set. Nakakatuwa. So, nung nakita ko nga to, sabi ko, ay, sa Yokohama pala, kailangan bisitahin natin yan. So, eto na nga kami. And the food is also good, ha? Yung ibang in-order namin. So, we will enjoy our dinner here in Meishin, Yokohama. We will buy dessert at 7-Eleven. Hello, dear. Hello, dear. Ay, hello! Nandiyan ka pala. Yes. Nandito ako. Pasay ka sa Japan. Nagre-crave ako ng chocolate dessert. Chocolate covered macadamia. Na ano? Na mabigyan siya ng visa. Eh bakit nag-apply na ng visa si Erin? Kaya nga, dapat
manalangin pa yun na ano, Malay mo may viewer tayong nagtatrabaho sa Japanese Embassy. Pakibilisan naman po ang visa ni Miss Erin. Eto, titikman natin to. Apple pie with Earl Grey cream. Eto po, pahabol. Tignan nyo, isang section na puro matcha. Tikman natin to, matcha chocolate milfoy. Parang bago tong mga nandito. Puro matcha. For the matcha lovers, tabi-tabi na po sila. Puro 7-Eleven matcha products. Itong apple pie monaka. Kasi baka matunaw. Lasang apple pie. Ang galing talaga dito. Very smooth yung ice cream. Vanilla ice cream. Tapos yung apple pie, ayun, manipis na layer lang. Pero lasang-lasa mo. Tapos first time kong nakitang merong ganito. The pudding, pero unahin natin tong apple pie with Earl Grey cream. It looks like a Danish pastry. Nilagay yung apple pie sa Danish pastry. Beautiful layers. Tapos, amoy Earl Grey. Surprisingly hindi naging, ewan ko, siguro may ginawa sila, may way sila para hindi maging sagi yung pastry kasi kitang-kita mo pa din flaky siya. Although hindi na po siya malutong kasi galing sa ref. And not too sweet. You can taste the chunks of apples and yung apples ay firm pa. So masarap. Tabi ko po muna yan. Ito naman yung pudding. Parang panakota. Pero masarap siya. Ayan o, ang lambot. Tapos hindi din masyadong matamis. Wala akong nalalasahang ibang flavor. Just the milk. So lasang-lasa mo yung Japanese milk. Very creamy. This dessert is very delicate. Masarap din. Actually, perfect silang partner. And ito, hindi ko sure kung bago ito. Feeling ko hindi. Baka ngayon ko lang napansin ulit tong matcha chocolate milfoy. Oo, perfect na pampasalubong ito. Basta lahat yung kinuha ko kasama yung ice cream. Nasa sa pera natin mga 350 pesos. Look how delicate, oh. There's the matcha flavored chocolate, puff pastry, and then parang may buttercream. May buttercream sa loob. And dito, ramdam na ramdam mo pa din talaga yung lutong nung puff pastry. Ang sarap po nito. Pag kinain mo siya parang, well, kasi ang convenience store foods naman dito sa Japan, premium naman ang lasa. Pero pag pinangpasalubong mo to, parang nanggaling sa isang artisanal pastry shop in Japan. Pero galing sa 7-Eleven and very affordable. O yan na po ang aming dessert. And syempre, hindi pwedeng mawala ang chocolate. So, chocolate-covered macadamias. Kasi kagabi po, bumili ako sa Lawson ng ganito. And yung quality ng chocolate, pareho. Pati nung macadamia, mas malalaki lang yung sa Lawson. So, kung tatanungin mo ako, mas gusto ko tong mas maliliit. Kasi yung ratio ng mani at tsokolate, mas even. Yung kagabi kasi may makakagat ka na puro tsokolate ang kapal nung tsokolate. And sa convenience store mo binili, pero ang gamit nilang chocolate, premium na premium.
Hindi siya lasang mumurahin. Kahit na mura lang talaga siya, mura mo lang bibilhin. So ito, pwede ring pampasalubong. Kung ako papasalubungan ng ganyan, masayang masaya po ako kasi premium na premium ang lasa, pero abot kaya. Ayan, so we'll enjoy our dessert. Good morning! It's our last day in Yokohama and bibisita kami dito sa Sankeien Garden. May entrance fee po na 900 yen per person and papasok kami dito, hinihintay lang namin si Rosette and Nanay Rose kasi 2 taxi po kami, 4 lang ang kasya sa isang taxi. It looks promising, makikita mo dito palang may cherry blossoms, although nagdadahon na siya. So, patapos na ang season. And may pond. Anyway, ipapakita ko po sa inyo. We will take a lot of videos inside and we'll show you the beauty of Sankeien Garden here in Yokohama, Japan. So ito po ay hindi lang basta garden. Here, you can see historical houses like this. So inilipat po yan dito. Actually, maraming mga ganyan, mga old Japanese houses dito sa garden na to. So that the tourists can appreciate the Japanese way of life. Yung parang kubo natin. And makikita mo dun sa bubong, yung ang daming layers. And that is to protect them from harsh winters and sa init ng summer. So itong garden na po ito is 175,000 square meters. Imagine nyo po iyon, no? Kailangan mo ng mga 2 to 3 hours para mapuntahan mo yung mga main attractions dito. At dati raw po, pag mamayari ito, dito nakatira ang isang mayaman na silk merchant. And then, binuksan na ito to the public. Ngayon, pag mamayari na ng gobyerno. And ayan, yung mga lumang bahay na binanggit natin kanina, yung iba, pwede kang pumasok. Bawal ata, sorry, may nakasulat. O hanggang dito ka lang. And kumuha ka nung map, may mga description, ito pwede mo naman din basahin kung ano yung mga gamit na yan. Ayan po, so magpipicture-picture kami, mag-iikot-ikot kami dito. I'll show you more videos of the beautiful sights. And then, maghahanap kami ng kakainan for lunch.
Welcome to the Cup Noodles Museum! It's our last stop dito sa Yokohama. So ito ang last nating bibisitahin. Are you excited to eat cup noodles? May ano ba dyan? May Yes, that's gonna be your lunch. Mahilig ka sa libre. O, ililibre kita. So, ang bayad po to enter, kasama na yung make your own cup noodle, is only 500 yen. So, sa pera natin, less than 200 pesos. And napaka-organized kasi now is 12:40, 1 p.m. nakaschedule yung make your own noodles para hindi ka nakikipagbalyahan. So dito sa kwarto na to, makikita mo yung pinagsimula ng cup noodles. Nagsimula siyang ganito. So dito natutunan natin kung papaano na-discover ng inventor na si Momofuku Ando ang cup noodles or instant ramen. So dati pala, nakikita niya sa mga pila na pumipila ang mga tao, bumibili ng ramen. So naisip niya, mag-iimbento ako ng ramen or ng noodles na hindi na nila kailangan pilahan. Mabilis gawin. So mabilis makakakain ang mga tao. Diba ang galing? So pag pumunta ka dito, there's more to that. Madidiscover mo na yung noodles pala na yon naging malaking industriya dito sa Japan because of sharing. Imagine, shinare ni Momofuku sa kanya mga competitors ang secret ng paggawa ng kanyang instant ramen noodles para lumago at tumibay ang noodle industry dito sa Japan. O diba, never give up. Kasi kagaya ng maraming negosyante and inventors, marami po siyang pinagdaan ng pagsubok kahit na na-discover na niya ang napakagandang produkto. So never give up para ikaw ay ma-feature sa Time Magazine and New York Times. Tinawag siyang Mr. Noodle. Appreciation to Mr. Noodle. Para mas ma-appreciate natin ang cup noodle, let's make our own cup of noodle. And then dito may noodles bazaar, pwede kang dito kumain.
Ito yung lunch dito sa Noodle Bazaar. Very affordable. Imagine 500 yen ang isang order. Okay naman siya. Firm yung noodles. Patikim. Ito kay Larry is laksa. For the price and for the experience, masasabi kong bongga. Will enjoy. Dito na po natatapos ang ating Yokohama vlog. Thank you again for watching. See you next time.